Nakuha na ng Mansalay Black Knights ang kanilang ikasampung panalo nang talunin din nila ang isang malakas na team sa South na Rojas Sharks sa baluarte ng mga ito. Sa gitna ng pagsasaya ng mga nakaitim ay mapapansin naman ang lungkot naman sa mga mata ng mga taga roon. Nakita rin nga nila na ang kanilang mga players ay parang nanlumo dahil sa nangyari. Ito na kasi ang kanilang ikatlong pagkatalo at hindi pa nila nakakalaban ng defending champion na Puerto Galera at ang ikalawa sa standings na Nauhan. Kung matatalo raw sila sa mga labang iyon ay mukhang ito na raw ang magiging katapusan ng kanilang kampanya para makapasok sa semis ngayong taon. Napakuyom na nga lang si Dre habang nakayuko na tinatanggap ang pagkatalo. Hindi niya alam kung bakit ganito ang pakiramdam niya. Ibang iba kasi ito sa mga naramdaman niya nang matalo sila sa Socorro at Calapan. Ngayon, parang nakakaramdam siya ng panghihinayang. Ang isang bagay pang pumasok sa kanyang sarili ay hindi raw naglaro si Ricky Mendez sa buong game. Nainis siya sa kanyang sarili. Nang may dalawang palad, ang bigla na lang tumapik sa magkabila niyang mga balikat. Sina Calvin at Jasper ito na binigyan siya ng kaunting ngiti. Malakas ngayon ang kanilang team. Si Gerald, dati pa talaga siyang may potensyal. Mahinang wika nga ni Soriano na napapaseryoso na lang dahil parang umiyak daw ang kanilang kaibigan at team captain dito sa Rojas. Hindi raw niya ito nakikita sa mga naging talo nila nitong huli at maging sa nakalipas na mga season. Ito rin nga ang napansin ni Calvin. Parang may kakaiba raw na nangyari kay Dre. Hindi pa tayo laglag. May mga laban pa tayong ipapanalo, Dre. Mahina ring winika ni Roser. At dito naman nga ay makikita si Dre na napatingin sa mga nagsasayang mga players na nakaitim sa hindi kalayuan. Huminga si Sanchez ng malalim at napailing. Ano ba itong nangyayari sa akin? Naitanong niya sa sarili at inalis nga niya sa magkabila niyang balikat ang kamay ng dalawa niyang katabi. Sinong may sabing laglag na tayo? May 4 pa tayong natitirang games at kapag nanalo tayo sa 4 na labang iyon ay papasok pa rin tayo. Sabi nga ni Dre na tila nawala ang inis sa sarili dahil sa paglapit sa kanya ng dalawa niyang kaibigan. Pagkatapos nga noon ay napatingin na nga lang siya sa bench ng Mansalay na makikitang si Ricky ay nakangiting nakatingin sa kanyang mga kasamahan na nasa loob ng court na kasalukuyang tuwang-tuwa sa pagkapanalo nila. Ito nga rin ang unang beses na natalo ng Mansalay ang Rojas dahil sa nakalipas na taon ay may kung anong pumipigil pa kay Gerald para maging mahusay laban sa isang Bray Sanchez. Napatingin nga rin si Dre kay Valdez at dito nga ay bumalik sa alaala niya ang mga ginawa niya rito, pati na rin kay Kat. Patanda na ako. Siguro dapat ko nang baguhin ang mga ginagawa kong hindi maganda. Napatingala pa nga si Sanchez at napabuntong hininga. Naisip nga niyang mag-sorry kay Gerald, kaso na magkausap na sila sa gitna ng court nang ang mga manlalaro ay pinagkamay na sa isa't isa ay hindi nga niya ito nagawa. Hindi na ako ang dating Gerald na nagpapatalo. Pagdating sa basketball, hindi mo na ako mahuuto, Dre. Sambit nga ni Gerald ng may talim na pinagmasdan ng kaharap niyang si Sanchez. Napangisi naman si Sanchez sa mga narinig niyang iyon at inangasa ng tingin si Gerald. Masyado kayatang naging mahangin, Gerald. Ipagpalagay mong natalo mo ako ngayon, pero hindi na ito mauulit sa sunod nating pagkaharap. Ngiti naman ang tugon ni Gerald kay Dre. Nakasalukuyang inaabangan ng kanilang mga kasamahan kung ang dalawang ito ba raw ay magsasalpukan. Hindi na naman nga sumagot si Gerald sa sinabi ni Dre. Bagkus ay inismidan niya lang ito bago tuluyang iwanan. Pasabi kay Mendez, magkikita pa kami sa semis. Pahabol pa nga ni Dre at makikita sa mga mata ni Gerald ang pag-react nito na tanging tango na lang ang tugon na kanyang nakuha. Matapos ang game na iyon ay sinamahan ng buong team si Ricky sa kanyang pag-uwi. Sinabi na rin nga ni Ricky kay Andrea na siya ay may lagnat at habang nasa biyahe nga siya ay nasa sulok lang siya ng van na service nila.
Kasalukuyang pinapagalitan ng isang dalagang nakatira sa Kalapan. Napapangiti na nga lang si Ricky sa mga sinasabi ni Andrea. Tinanggap niya lang ito at sa huli ay bumalik nga rin muli sa pagiging malambing ang boses nito. Pupunta ako ng Mansalay, babantayan kita, sabi ni Andrea sa kabilang linya. Agad naman itong nireject ni Ricky at sinabing isusumbong daw niya ito sa papa nito. Magpapagaling ako, okay lang ako. Kailangan ko lang sigurong magpahinga, sabi naman ni Ricky na napapakamot na lang sa ulo. Ang katabi nga niyang si Gerald ay napapangiti na lang. Naalala niya kasing may ganitong pagkakataon din na nangyari sa kanya noon na kung saan ay galit na galit sa kanya si Kat. Kasi naglaro pa rin daw siya kahit may sakit. Ang ending noon ay inalagaan daw siya nito hanggang sa gumaling. Natuwa siya dahil gaya rin pala niya si Ricky at natatawa siya sa kanyang sarili. Tingnan mo si Gerald, nangangiti mag-isa. Mahinang sabi naman ni Remiel sa kanyang katabi na si Howard. Napatingin nga silang dalawa kay Gerald at nakita nga nila na ngumingiti ito mag-isa na ikinakaba nila. Si Gerald naman ay narinig ang bulungan ng mga katabi niya at tinanong kung bakit. Wala kap. Nakangiting wika na nga lang ni Remiel habang si Howard naman ay napatingin sa kung saan at nagpigil ng tawa. Pagdating nga sa balugo ay makikitang sinasabihan ni Gerald si Ricky na magpahinga. Sinabi na rin niya kay Sir Tuason na huwag munang papasukin si Ricky sa trabaho. Nasabi ko na rin kay Sir Francisco na may sakit ka Sir Mendez, sabi naman ni Carlo. Makalipas nga ang ilang minuto ay nag-alisa na nga ang mga kasamahan ni Ricky. Si Sir Tuason nga ay ipinakisuyo rin sa katabing bahay na si Ricky ay may sakit. Sinabi niya ito kay Lorna na sinabing siya na raw ang bahala. Kasama nga rin ito si Kat na pasimpleng sinulyapan si Gerald. Nanginitian naman ito ng bahagya. Makikita nga rin nagtatype si Kat ng message para rito na agad namang tinignan ni Gerald nang mag-vibrate ang phone nito. Ilang araw na hindi nakapasok si Ricky sa trabaho at tuwing tanghali ay dinadalaw siya ng kanyang mga estudyante para samahang kumain ng tanghalian. Ito ay sa pangunguna ni Faye at ng barkada ni Andrew. Si Andrew na nakapasok na rin uli matapos ang pagpapahinga nito mula sa nangyaring injury noong laban nila sa Socorro. Sa pagsapit ng Miyerkules ay hindi na nga si Ricky nakasama sa naging laban nila sa Victoria dahil hindi siya pinayagan ni Coach Cervantes. Walang nagawa si Ricky kundi ang panoorin na lang sa kanyang phone ang kanyang mga kasamahan. Panalo sila sa labang iyon at may lamang silang 20. Naglaro na nga rin si Dwayne Alcoba noon at ginawa itong starter ni Coach Isaiah. 105-85 ang naging score sa pagtatapos ng laban at si Gerald Valdez na naman ang naging high scorer sa labang iyon. Double stats naman mula kay Marlon Magbuo. Isang normal double digits points naman mula kay Sir Tuason at ang 23 points naman ay mula kay Alcoba na naging maganda ang naging game ng labang iyon. Dahil tuloy sa nangyaring game na iyon ay nakatanggap muli siya ng tawag mula kay Larry, kay Maki at sa kanyang kuya Martin. Pati nga ang kanyang kuya Marky ay tumawag din. Lahat sila ay tinanong siya kung bakit daw wala pa rin siya sa game at sinabi niyang hindi pa siya magaling mula sa trangkaso. Ang mga ito rin kasi ang tumawag sa kanya nang makita ng mga ito na hindi siya naglaro ng mahabang oras noong ang kalaban nila ay ang Rojas. Napangiti na nga lang si Ricky dahil may mga ibang tao pa rin nga raw palang concern sa kanya bukod sa kanyang magulang at kay Andrea. Nakabalik na uli sa pagpasok sa BNHS si Ricky at balik na naman daw siya sa busy mode. Abala pa rin kasi sa school, lalo na sa mga solicitations at kung ano-anong pre-activities bago ang kanilang foundation day sa February. Nitong dumating na Biyernes naman ay sinamahan niya rin ang kanyang mga estudyanteng 4th year sa poblasyon para sa paglahok sa isang math competition na kung saan ay sila nakakuha ng first place. Napangiti tuloy si Ricky habang pinagmamasdan ang tatlo niyang estudyante mula sa star section. Kasama nga rito si Leah Quintos, ang student council president at isang babae at isang lalaki na kaklase nito. Bilang reward nga ay nilibre niya ang kanyang mga estudyante sa isang bagong bukas na milk tea shop sa bayan. Isa pa,
Ganito rin ang experience niya noong nag-aaral din siya. Pasensya na kayo if hindi ko kayo nafokusan nitong week. Nagkatrangkaso kasi ako. Sabi nga ni Sir Mendez sa kanyang mga estudyante, kasalukuyan nga silang nasa loob ng kanilang kinakainan after nilang magtanghalian sa isang karinderya sa bayan. Okay lang po yun, sir. Naibigay naman po ninyo ang pointers na pag-aaralan namin last week. Isa pa, sir, alam naming napaka-busy ninyo. Baka po na-overwork kayo kaya kayo nagkasakit. Wika nga ni James, ang lalaking estudyante niyang kasama. Ang galing nyo nga po, sir. Napagsasabay ninyo ang basketball tapos pagtuturo po sa balugo. Sabi naman ni Leah pagkatapos niyang uminom ng milk tea. Kung alam nyo lang, sabi naman ni Ricky sa kanyang sarili. Para sa ekonomiya kasi, malalaman nyo rin ito kapag nagtatrabaho na kayo. Nasabi naman ni Ricky sa tatlo na tumango naman sa kanya. Kaya nga po, sir, ang galing po ninyo, nakakatuwa. Sabi naman noong isang babae na nagngangalang Kate. Sir, ipakilala ko po kaya kayo sa ate ko. Napatawa naman si Ricky sa sinabing iyon ng kanyang kasamang estudyante. Taken na ako, wika ni Ricky at napatingin sa kanya ang tatlo. Hindi naman niya advisory student ang mga ito, kaya wala itong alam sa kanyang love life. Ibang iba sa kanyang section na alam dahil sa madalas na pakikipagkwentuhan niya sa mga ito kapag wala pa silang klase. Ah, talaga po, sir. Pero baka hindi rin po ninyo magustuhan si ate. Tamad sa bahay iyon eh. Ako lagi ang inuutusan. Sabi na nga lang ni Kate at napatawa ang dalawa nitong kasama. Si Ricky naman ay natawa sa kanyang isip nang marinig iyon. Pagsapit nga ng linggo ay sa Pinamalayan naman sila nagpunta upang dito ganapin ang ika-12 nilang laban sa OMPL. Punong-puno ang venue at napuno ng ingay ang lugar nang sa unang quarter ay lamang ng 10 ang home team kontra sa strongest team ngayong taon. Pero hindi ito nagtagal nang sa pagsisimula ng second quarter ay burahin ito ng Mendez-Valdez tandem sa pamamagitan ng isang 13-0 run. Magmula nga rin ang sandaling iyon ay hindi na muli pang narinig ang pag-ingay ng home crowd dahil hindi na nga pinahabol ng Mansalay ang Pinamalayan Tigers. Nanalo ang Mansalay sa score na 112-89 at talagang kitang-kita ng marami na itong araw ang pinakamalakas na team ngayong season kung ang standings ang pagbabasehan. Si Ricky Mendez ang naging best player ng game na iyon na nakapagtala lamang ng 15 points, pero nakapagtala naman siya ng 25 assists at 5 steals. Si Valdez naman ay nakapagtala ng 25 points, si Tuason ay 21 points at si Magbuo ay 16 points at 15 rebounds. Sa pagsapit ng Miyerkules ay dinayo naman sila ng isa sa mga mahinang team ngayong season na San Teodoro team at walang nagawa ang mga ito sa lakas ng home team ng Mansalay. Tinapos ng Black Knights ang laban sa score na 131-79. Hanggang third quarter nga lang naglaro sina Mendez, Magbuo, Valdez at Tuason. Si Mendez ay nakapagtala ng 22 points, 18 assists at 12 steals, habang si Valdez naman ay 25 points ang iniambag. Si Magbuo naman ay nakapagtala ng 20 points, 20 rebounds ng labang iyon at si Carlo Tuason ay 20 points din na hindi gaanong naglaro ng maraming oras sa labang iyon. Matapos ang game na iyon ay naging malinaw na nga sa marami na ang Mansalay Black Knights na ang siyang uupo sa unang pwesto dahil sa malinis silang kartada na 13-0. Sinusundan naman sila ng Nauhan na mayroong 12-1, Puerto Galera na mayroong 11-2, na kung saan ay tinalo nila ang Calapan at ang Rojas sa mga huli nitong laro, at ang nasa ika-4 naman ay ang team ni Mover Flores na may kartadang 11-2 at sila rin ang huling makakalaban ng team ng Mansalay sa regular games. Puspusang pagsasanay na nga ang ginagawa ng Team Calapan ilang araw bago ganapin ang laban. Nagmarka rin sa mga players ni Mover ang pagkatalong nakuha nila sa Puerto Galera at ayaw nilang maulit iyon. Natalo sila dahil sa game-winning shot ni Ramirez. Lamang pa sila ng 5 puntos sa natitirang 1 minuto. Pero isang comeback ang ginawa ng defending champion na nagpalugmok sa kanilang team
para ibigay ang kanilang ikalawang pagkatalo ngayong season. Kahit na secure na ang spot natin sa Final Four, gusto kong simulan natin ang semis na may magandang momentum, at ito ay ang talunin ang team ni Ricky Mendez. Bulalas ni Mover at isang malakas na sigaw naman ang tugon ng kanyang mga players. Ilang araw rin bago ang kanilang laban, araw ng Sabado. Makikita nga si Ricky Mendez na may dalang backpack, at pagkababa nito ng tricycle ay makikita nga ang paghinga niya ng malalim ng pagmasdan ang bagong passenger terminal ng Calapan. Naglakad na siya papunta sa loob at nagpunta sa ticketing booth para bumili ng ticket papunta sa Batangas. Matapos iyon, habang siya ay nakaupo sa loob, ay nakatanggap pa siya ng tawag mula sa isang lalaki mula kay Sir Jerwin Lim, na tuwang-tuwa dahil sa pagtanggap niya sa request nitong pag-attend sa tryout sa Batangas bukas. Hindi lang siya ang nagdesisyon sa bagay na ito, kundi pati si Andrea nang sila ay magkausap sa telepono noong nakaraan. Sinabi sa akin ni Papa na kung gusto mong maging mas magaling pa, kailangan mong maranasang labanan ang mga mahuhusay na players sa ibang mga lugar dito sa region. Napangiti na nga lang si Ricky dahil kahit buntis si Andrea ay hindi nagbabago ang isip nito pagdating sa basketball. Palagi siya nitong suportado kahit pa mapunta siya sa malayo, dahil labis ang tiwala nito sa kanya na ipinangako niyang hindi sisirain. Ilang sandali pa nga ay nagkaroon na ng announcement ang port na ang barkong sasakyan niya ay pwede nang magpapasok ng mga pasahero. Sa pagtayo niya ay doon na nga rin napahigpit ang kanyang kapit sa tangkay ng kanyang backpack. Napangiti siya at napakuyom. Aalisa naman siya ng Mindoro, hindi upang magbakasyon, kundi upang subukan ang mga basketbolista sa probinsya ng Batangas. Baon ni Ricky ang lakas ng loob at ang suporta ni Andrea na hindi nagmimintis kahit noon pa.